Nag-umpisa tayo sa 4-piece. Four Merong piece. MAIP, merong tupad, AIX. merong AIX. At ang pinakabagong invention ay yung AKAP. Yan, Kapag sinuma mo lahat ito, itong limang ito, Dennis, 194 billion. Iyo. Ito ang sinisigurado natin dito sa PH Update. Kung sakaling hindi to pa rin nitong si Tatang Marcoleta ang kanyang mga pinapangako ngayong panahon ng kampanya, tayo ho ang pinakaunang bibira sa kanya kung sakaling manalo siya sa pagkasenador. At panigurado, hindi yan magugustuhan ni Kong Dante. Pero tayo ho dito kumpiyansa na lahat ng pinapangako niya na yan, presyo ng kuryente, oversight function ng mga senador, talagang tutuparin ho ng mama na yan. Kaya tayo ho, talagang liniligawan ho natin ang ating mga kababayan na gawing senador itong si Congressman Rodante Marcoleta sa papalapit na 2025 midterm election. Ganito lang naman ho kasimplihan mga kababayan. Sa kahaba-haba ng panahon, lahat na lang ho ata ng mga tumatakbo ng pagkasenador sa mga nakalipas na panahon, pinangako ho nila yung presyo ng kuryente na yan. Alam ho nila ang pasikot-sikot sa batas. Yung ibang mga provision dyan, baka sila pa may gawa. Alam ho nila at naiintindihan nila kung paano pinapaikutan nitong gumagawa ng kuryente, nagdi-distribute ng kuryente ang batas para hindi mapababa na kung saan magiging paborable para sa mga kumukonsumo ng kuryente. Alam ho nung mga nakalipas na senador, mga kasalukuyang mga senador, alam ho nila. Pero wala ho silang political will kagaya nitong si Congressman Rodante Marcoleta na kung saan base sa ating mga naririnig-rinigan, itinuturing ho siya. Tingin ho dito sa mama na to, siya ho yung makabagong, yung male version netong si dating Senadora Miriam Defensor Santiago. Kasi napakadalubhasa sa batas. At pagka nangatwiran, talagang hindi basta-basta mabubutasan. Pero bago ang lahat ng yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, andyan lang ho sa baba. At sa mga swerteng mapipili ho natin dito sa video na to, madami-dami pa ho tayong damit nitong si Congressman Rodante Marcoleta, nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Sa mga gusto ho dyan, i-comment nyo ho, Dante Marcoleta sa Senado. Dyan sa comment section, Dante Marcoleta sa Senado. Dante Marcoleta sa Senado 2025. O kaya, di naman ho kaya, Dante Marcoleta, sure win ka na. I-comment nyo ho dyan sa comment section. Pipili ho tayo sa ating mga magko-comment dyan. Wala ako kayong babayaran. Basta si PH Update ang nagpa-giveaway. Sigurado, libre yan. Diba? Libre yan. Pati wala. Shipping, free shipping. Para rin ho kayong nagsishopping sa mga online app, di ba? Pagka 111, 222, may free shipping, di ba? Dito rin ho mga kababayan. I-comment nyo lang sa baba, Duterte, sure win. Ayan. Yan ang ating dito. Heto mga kababayan, meron ho tayong nabasang comment. Paglabanin daw natin yung mga kandidato ng alkansya ng mga mambubudol, alkansya ng Bagong Pilipinas, at ng ating mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, mas kumbaga medyo patas ang laban. Yang si Beno Rabalos, naging congressman din ho yan. Itong si Congressman Rodante Marcoleta, kasalukuyan ho siya representante ng Shaggy Party List. O paglabanin ho natin mga kababayan, base dito sa dalawang larawan na nakikita nyo na to, sino ho ang inyong pipiliin? Kasi kumbaga ngayong mga panahon na to, kailangan na tayo, kumbinsido na tayo. Tapos ng ating listahan. Ngayon lalatagan ko ho kayo sa mga nagawa bilang isang congressman at bilang isang dito pa lang dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Bilang isang congressman, itong si Congressman Rodante Marcoleta, at bilang isang kalihim ng DILG, dito naman ho kay Benhur Abalos. Pagdating ho sa prinsipyo at pagdating ho sa profesyon, parehong abogado yung dalawa na yan. Parehong abogado, parehong nakakaintindi sa batas. Pero dito lang ho sila nagkakatalo. At dito ho ang may pagmamalaki ko sa mga kandidato nito si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yang ating mga kandidato, merong prinsipyo. Palakpakan ho natin. Yun ho ang meron sila. At yung mga kandidato natin, ito hong ito ho talaga yung kumbaga, ito yung pambirada ko Meron ho silang
tunay na pagmamahal sa tao. Hindi naman natin pwedeng sabihin na mangmang yan si Ben Horabalos, abogado yan. Naglingkod bilang congressman yan. Alam niya paikot-ikot, pasikot-sikot sa batas. Alam niya ho. Alam ho nila, mga nasa alyansa, matatalino yung mga yan. Kaso yung mga kandidato natin, matatalino din yung mga yan. Yan si Senator Christopher Bong, matatalino naman ho lahat ng mga yan. Merong mga utak, merong kanya-kanyang kakayahan. Pero ang kulang lang ho dito sa mga kandidato ng alyansa, wala ho silang prinsipyo at paninindigan. Sa tingin nyo ho ba, hindi matalino yung itong si Attorney J.V. Hinlo? Itong si Congressman Rodante Marcoleta? Hindi naman ho natin pwede sabihin yun. Mga abogado yung mga yan. Mahuhusay ho yung mga yan. Ngayon ang tanong, kung sakali hong papiliin kayo, naka 11 na kayo, pag iyan na natin, assuming na hindi nyo kinukonsidera itong si Congressman Rodante Marcoleta bilang inyong pang-dosing kandidato dito sa papalapit na eleksyon. Ngayon, meron kayong dalawang pinagpipilian. Ilinatag sa inyo itong dalawang kandidato na to. Itong si former DILG Secretary Ben Horabalos, na kung saan nakita ho natin kung paano yan magtrabaho bilang DILG Secretary. Doon ho sa kanyang panunungkulan nangyari ang isa sa nakakasukang kaganapan sa ating bansa noong kinubkubho ng PNP ang KOJC. Yung talagang napakatinding pagmamalabis sa kapangyarihan. Nakita ho natin yan ng PNP noong DILG Secretary ang mama na yan. Hindi lang ho yan mga kababayan. Ano pa ba ho mga accomplishment ng walang yang Ben Horabalos na yan? Alitagtag, drug bust. Ano nangyari sa driver? Ano nang nangyari doon sa mga epektos na nahuli? Sinunog na ba yan ng PIDEA? Naku, largest drug haul sa kasaysayan ng Pilipinas. Ano na ho bang nangyari dyan? Mapahanggang sa ngayon, nabitin ho ang ating mga kababayan sa mga katanungan na hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan ngayong mga panahon na to. Doon sa mga nabanggit nating issue na kung saan nasaksihan ho natin noong pamumuno nitong si Ben Horabalos nung DILG Secretary siya. Sa tingin niyo ho ba noong nagbitiw siya dahil tatakbo siya ng pagkasenador, yun ho bang kinahaharap nating problema sa peace and order, seguridad, illegal na droga, walang pananagutan yung mama na yan kung ano yung nararanasan natin ngayong mga panahon na to? Hindi ho pwede yun mga kababayan. Dahil mahigit 2 taon din hong namuno yan bilang DILG Secretary. So kung ano man nararanasan natin, nakikita natin ngayon sa mga karsada, issue ng illegal na droga, isa ho yan sa mga dapat nating sisihin, sa mga problemang kinahaharap natin ngayon sa bansa na to. Diba? Sabagay, paano nga naman siya nagtatrabaho? Bangag din ho ata yan sa kapangyarihan diba? Lahat naman sila bangag sa kapangyarihan. Pag nakahawak ng kapangyarihan, ayaw na ho nilang bitawan. Ngayon, kung nakapili na kayo ng 11, papipiliin kayo ng isa sa dalawa na yan, i-comment nyo sa baba kung sino pipiliin nyo. At kung pagka nagkamali kayo na sagot, hindi naman sa pag-ano, hindi ko kayo bibigyan ng t-shirt ni Congressman Rodante Marcoleta na pwedeng pang-jogging. Diba? Ngayon naman mga kababayan, dumako ho tayo dito sa ito matindi ho ito pang ilang video na ho natin ito kaugnay dito sa ginawa nitong si Marcos Jr. Nakakalungkot lang hong isipin. Kasi pagka nagpunta ka ng Visayas, nagpunta ka ng Boracay, meron silang kanya-kanyang pride sa mga lugar na yan di ba? Yung ito pag-usapan ho natin yung veto nitong si Marcos Jr. kung saan idideklara bilang culinary capital of the Philippines ang Pampanga. Dahil hindi naman hulingin sa kalaman ng mga manunod sa atin, dinig naman sa punto, Kapampangan ho tayo. Kapampangan ho tayo. Ngayon pagka kasi usapang pagandahan at pasarapan at papogian, talagang napaka-sensitive ng mga Kapampangan dyan. At payabangan. Diba? Yung mga kilala mga Kapampangan, mayayabang. Yun lang ho kasi meron kami. Wala ho kaming magagandang mga chocolate hills. Wala ho kaming ganun. Wala ho kaming beach. Wala ho kaming beach dito. Wala kaming ganun. Wala kaming white sand dito.
Wala kaming malamig na hangin kagaya ng Baguio. Wala ho kami lahat niyan dito sa Pampanga. Ang meron lang ho kami, magagandang lalaki at magagandang babae at masasarap na pagkain at mga mayayabang na Kapampangan. Yun lang ho ang meron dito. Hindi, ganun ho yung mga Kapampangan talaga. Ang isa sa pinagmamalaki ng mga Kapampangan, ano ho sila, kumbaga, maistima kung tawagin sa Kapampangan. Tawag dito. Hospitable. Yun ang meron. Yung mga Kapampangan, pagka may bisita, kahit ano lang yan, talagang magluluto yan, di ba? Kahit na mangungutang yan, paghahain ganyan, yung tipong para lang pag uwi mo sa inyo, mabida mo, yung, ako, pinuntahan ko Kapampangan, sarap na luto. Pinatikim ako nung kaldaretang kambing ng Kapampangan. The best yung kaldaretang kambing. Yung sinigang na kambing, the best yung sinigang na. 'Di ba? Ganun ho 'yun eh, yung kamarot. Sarap ng kamarot sa Pampanga. Ibang klase talaga magluto. 'Yun lang ho meron kami dito sa Pampanga. Wala ho kaming maraming hindi ko ba malaman bakit itong si Dong Gonzales di siya nagsasalita dyan. 'Yun lang ho kasi ang meron. Maliban doon sa walking street sa Angeles. Ano lang, magpakatotoo tayo dito. Kilala ang Kapampanga diyan sa dahil lang naging base militar ng mga Amerikano noong mga nakalipas na panahon, itong Clark Air Base, di ba? Clark Pampanga, dito sila nagbase. O nagkaroon ng diyan ng patay sindi ang ilaw, di ba? Meron ng mga ganyan dito. Hindi naman natin kinakahilayan. Kasama ho yan, kumbaga, kung paano na yung nahubog ang isa sa yung kung pagkakakilanlan ng mga Kapampangan. Pero ang number one ho talaga, masarap na pagkain. Kaya yung ginawa nitong si Marcos Jr. na to, na binito. Ang unang nag-send sa atin nito ni si Madam Pamela ng third floor eh. Natawa lang ako. Okay, ang gagawin natin. Kasi kahit ano pa naman sabihin nila, kahit sinong tanongin natin, basta Kapampangan manyaman. Yan lang hong sasabihin nila. Basta Kapampangan ang dumali dyan, siguradong manyaman yan. Ito lamang ho ang ilan sa mga masasarap na putahe na pwede nyong matikman sa kung sakaling bumisita kayo sa Pampanga. Ito, panoorin ho natin ito mga kababayan. Binary capital or not, ingasado mi, manyaman. Hoy, masarap yan, asado yan. Sisig mi, manyaman. Hoy, masarap yan, sisig yan. Pansit luglug mi, manyaman. Oy, nako, yan sinasabi ko pag nagpunta ko kayo ng Pampanga, yung pansit luglug na yan. Nako, the best yan. Meron pang Alam niyo ba kung ano yan? Kamyas. Hindi ko kalamansi ginagamit dyan. Kamyas, ihahalo mo yung kamyas dyan sa pansit luglug. Pakasarap. Pati pangalan ng asawa mo, makakalimutan mo. Culinary capital or not, in Sampelot mi. Nako, pagdating sa dessert, merienda sa hapon, yan, sampelot. Yan ho yung mga kinalakhan na kakanin ng mga Kapampangan o merienda, yan sampelot na yan, di ba? Pwede, yan lang ho ang alam natin. Yung alam natin na dessert, pwedeng kainin ng malamig at pwedeng kainin ng mainit. Yang sampelot, o tawagin sa Tagalog siguro, bilo-bilo. Diba? Pwedeng kainin ng malamig yan. Pagka pinalamig mo pagka tinira mo yan, masarap yan. Pagka habang kumukulo yan, inagay mo sa lalagyan mo, titirahin mo, pwede rin yan. Yang sampelot na yan. Sa mga hindi pa ako nakakatikim na sampelot, punta na ako kayo ng Pampanga. Marami hong ganyan dito. Manyaman. Ayan nandyan ho yung mga pangalan ng restaurant. Kanono. Yan ho ang kanilang sampelot. Kanono. Ano pa? In kari-karimi, manyaman. Matindi ho yan. Ang kare-kare namin dito, hindi lang ho puro asukal kagaya ng ibang kare-kare na pagka tinikman mo, kulay lang eh. Kulay kare-kare pero ang lasa parang arnibal. Matamis lang eh. Wala nang linamnam, wala nang ganun eh. Di ba? Tipong matamis lang tapos lalagyan mo ng bagoong, doon mo lang matitikman yung linamnam, di ba? Pero dito kahit walang bagoong, sigurado ko sa inyo, naku, sarap-sarap yan. Ano pa? In birinimi, manyaman. Yan. Bringhe. Yan ho isa sa mga pandii ng putahe ng Kapampangan. Yang paella. Kaso ito kung bringhin ng Kapampangan out of this Philippines, masarap yan. Culinary capital or not, in Kilayni, manyaman. Naku, parang kanina lang ulam ko yan eh. Binigyan ako ng kapitbahay ko, kilawin. Naku, sinasabi ko sa inyo. Mga kababayan, pagka yan ang nakahain, naku, taobang kaldero dyan sigurado.
Masarap ho yung kilawing Kapampangan. Hindi ho kagaya nung kilawing nabibili kung saan-saan. Malansa, di ba? Dahil merong laman ng loob, merong bagayan. Pagka mali pagkaluto, medyo sablay yung lasa. Pero pagka Kapampangan ang tumira dyan, ang sinasabi ko sa inyo, talagang wala naman ho kami mapagmamalaki dito. Maliban sa magaganda at mga pogi kami, yun lang hong pagkain namin masasarap. Yun lang ho talaga. Maliban doon, wala na. Ano pa? Nandito yung Bundok Arayat. Meron din pala yung yung pinatubo. Pinagmamalaki ho namin yun. Buti na nga ngayon, medyo sumisigla na yung dyan sa pinatubo, di ba? Yung meron ng mga trail, pwede nang mag-hike, no? Pwede nang pumunta dyan sa pinakabunganga. Gulang lang ni. Manyaman. Nako, yan na nga ba sinasabi natin. Pagka-usapan bulang lang yan, isa sa mga paborito natin, the best ho yan. Masarap po yan. Yung Kapampangan na nagluto, ay iba ho kasi pagka tumira Kapampangan eh. Yung bulang lang na yan, nako, yung bulang lang ng baboy, pork belly, tapos nagugutom tayo Tapos parang biglang sumasakit yung batok natin pag naririnig natin yung salitang pork belly Halo-halo mi. Nako, rason ho yan eh. Baka rason yan. Hindi, meron pang masarap dito. Yung alam ng mga nanonood dyan ng Kapampangan. Yung kabigtim, masarap din yun. Masarap din yun. Yung dun sa yung dati pa, hindi ko alam ngayon. Tagal na akong di nakakain dyan eh. Dun sa dati, yung sa Arayat talaga, yung talagang OOG ng ng masarap na halo-halo. Sa sa ginagamit nilang doon, yung pastillas na gawa sa gatas ng kalabaw. Yun ang masarap talaga. Pero ngayon, di na natin malaman, di na natin nalalasahan yung pastillas, hindi. Manyaman. Culinary capital or not, in Bulemi, Manyaman. Masarap po yan eh. Itsura pa lang. Eto si Tito Boy. Tito Boy, eto yung mga mga restaurant. Ito yung restaurant, di ba? Yung mga Kapampangan medyo pag mo silang kakantiin, medyo ikaw naman, President. Pagka diniklara mo culinary capital ng Philippines, ay Pampanga, malapit yan sa NAIA, malapit yan, merong malapit na merong malapit sa Clark. Di mabubus din ang tourism sa bahagi ng Pilipinas na yan. Gaganda ekonomiya ng ating bansa. Magkakaroon ng hanap buhay din. Kahit saan ka pumunta, meron nagtitinda ng pagkain kasi culinary capital nga, di ba? Mahina kasi. Nakaano ko kasi hindi naman kasi kumakain eh. Si Marcos hindi siya kumakain kaya yung mga masasarap na pagkain, hindi niya alam. Ako ayokong anuhin yung pinanggalingan niyang lugar. No? Yung Ilocos. Maraming masasarap na pagkain dyan. Kasi kada lugar naman sa ating bansa, meron hong pride dyan pagdating sa kanilang mga putahing pinagmamalaki. Di ko yan tinitira yung lugar nila. Bagnet, masarap yan. Yung kanilang diningding, masarap yan. Kinakain natin yan. Pagdating naman dyan sa Bicol, masarap yung kanilang Bicol Express. Masarap po. Meron talagang kanya-kanyang flavor. Pero pagdating sa Pampanga, doon nga lang nagkakatalo. Sila pwedeng maglaban-laban pagdating sa flavor. Pero hindi pwede sumali Kapampangan dyan. Kasi kumbaga sa tier, yung top tier talaga, kung gusto mong tumikim ng pangdiin ng pagkain, makakalaban naman siguro ang Pampanga. Hindi mapag-iiwanan. Nandun siya tas tugatog bangag nga lang yung nagbito Ano magagawa natin? Sa bagay, nabuisit niya na yung mga Davao, mga taga Mindanao. Nabuisit niya yung ginawa niya kay Tatay Digong. Ngayon, inuunti-unti niya yung mga nasa norte, di ba? Kinukonsider yung Pampanga na medyo alanganin na siya norte, di ba? O ngayon, yung Pampanga, sa tingin niyo ba? Pagka panahon ng eleksyon dito sa administrasyon na to, kung sino mang i-endorse niya, hindi nila ibabalik yung issue ng culinary capital of the Philippines. Hindi niya na pwedeng ideklara. Magmumukha siyang tanga. Bito-bito mo, ngayon napasok ka, idideklara mo rin pala. Buisit ka. Yung adobong balot ni. Manyaman. O sige, tapatan nyo ho yan mga kababayan. Adobong balot ng Kapampangan. Sabihin ko sa inyo mga kababayan, yan the best ho talaga Sa mga paborito natin yan adobong balot. Naku. Kamarumi. Manyaman. Sa mga kababayan nating dumadayo pa ng Thailand para makatikim lang ng mga crickets, mga exotic.
Tapos pagka tinikman nila parang karton na walang laman sa loob dahil talagang pinaka-deep fry para mawala yung flavor, maiwan lang yung texture. Ganun ho yun eh. Punta kayo ng Pampanga, tikman nyo ho yung kamaro na yan. Pagka panahon ng kamaro, kasi ano lang yan eh, seasonal lang yan eh. Pagka mag-prepare sila ng bukid, doon maglalabasan yung ano na yan, mga kamaro na yan. Naku, sarap niyan, pulutan, no? Tapos meron kang meron kang brandy o whiskey. Sold na yan. Culinary capital or not, Oh, ing Asandanong, Ampong Burumi, Manyaman. naku, yun naman. Kakakain lang ho natin para nagugutom na naman tayo. Nakita ho natin to, Visit Clark. Nakita ho natin tong video na to, no? Naaliw lang ho tayo kasi pinagsama-sama dito sa isang reels na to lahat ng masasarap na pagkain sa Pampanga. Nakakaaliw lang hong tingnan. Sino ba to? Si Bale Dutong, ha? Bale Dutong. Sa Bale Dutong. Chocolate Ibig sabihin nun ng Bale Dutong, bahay na kahoy. Battle Me, Manyaman. Oh, yan, sige, oh. Yang chocolate baterol na yan, lalaban ho yung chocolate baterol na yan doon sa chocolate baterol sa Baguio. Sino na nakatikim nun? Kakana ho yan. Kakana yan. Naku, yan o. Foamy pa yung taas o. King Battle Me, Manyaman. Yung iba nga ho, hindi pa natin natikman yung iba. Ano yan? Murkon, kala ko murkol. Masarap po yan. Murkong Kapampangan, masarap yan. Tapos meron kang konting patis na may kalamansi, tapos maraming sili. The best. Culinary capital or not, ing tindang damulag ni Manyaman. Oy, Madam Pamela. Kasi binubuisit ako nito eh. Kasi nung minsan na nakasama ko, yung may tinake out. Yung tinake out sa akin, sinabi, ganito yan, ganyan. Hindi yung ganon. Pindang kalabaw yung binigay sa akin, madam. Every time na nakikita ako, ito tinitira sa akin eh. Yung sa hotel, yung pinadala sa akin, yan yun, pindang damulag yun. Salbahay talaga eh. Oh, sarap yan. Baboy Me, Manyaman. Oh, ayan, tokwat baboy. Yan, pagkaganyan pulutan, masarap dyan, brandy whiskey pa rin para talagang matindi. Yung leche plan me, Manyaman. Ay, leche plan, masarap yan, matamis yan. Lahat naman nakakagawa ng leche plan. Kumbaga, na yan eh, kahit saan tayo makakita ha, pagka kinain mo leche plan, basta buo yan, matamis sa bibig, lasang gatas, okay lang. Culinary capital or not, ing Okoy Me, Manyaman. Ay, naku, yan. May masarap po talaga yan. Okay Kapampangan. Iba yung timpla niyan. The best yan eh. Ing kaldereta mi Manyaman. Dyan ho tayo magkakatalo sa kalderetang Kapampangan. Pagka sinabing kalderetang Kapampangan, hindi ho yan yung kalderete lang dyan. Sigundante mamaya tatanungin natin. Pagdating sa pagkain Kapampangan, masarap po yan, masarap. Yung pangataw lang ni Manyaman. Pangat-ulang. Pangat-ulang naman ho yan, pangat-ulang. Laki ulang yan, ulang. Basta Kapampangan, Manyaman yung pamangan. Naku, yan Pampanga lang ho ang merong Pinoy version ng Samgyup. Tandaan niyo ho yun mga kababayan. Wala sa buong Pilipinas na kung saan nagro-roll. Maliban sa nganga ha. Maliban doon sa bisyo ng mga matatanda na nganga. Yung pagkain na parang Korean style na lalagyan mo ng, kung meron silang, yung kulay pula, yung pinapahid, tapos iro-roll mo, kakainin mo na may baboy. Dito mga kababayan, yung, ang tawag dito, yung buro, tapos hito o tilapia. Sarap nga. Kaya nga, sarap ng kagat nitong si Sir. Wow. Pero hindi natin ookrayin yung ibang mga lugar sa Pilipinas. Sa Cebu, meron silang lechon. Sa Bicol, meron Bicol Express. Merong bagnet sa... merong specialty tayo. Pero kahit sinong tanungin na, kunyari, merong foreigner, merong banyagang bibisita sa Pilipinas. Saan sa Pilipinas masarap kumain?
laging una sa listahan ng Pampanga kahit na yung pagkagawa ng sisig galing siya tira-tirang bahagi ng baboy, di ba? Hindi, yun naman ho talaga ang kasaysayan. At proud ang mga Kapampangan doon dahil napaka resourceful namin. Kumbaga hindi kami pala tapon sa pagkain. Basta pwede pang dispatch yan, i-dispatch pa yan. Kasi sa Malacanang baka nakurot lang ng isang konti yung baboy, tinatapon na nila, no? Baka ganun yung kalakaran nila doon. Eto na ho mga kababayan, no? Naubos oras natin doon sa mga bogchi na yun, na ano tayo doon, nabarkada tayo. At least, di ba? Dito sa video na to, naging malinaw sa ating mga kababayan kung bakit napakalaking pagkakamali yung ginawa ni Marcos Jr. Kahit nga yung ibang mga mga ibang probinsya agree sila na basta Kapampangan manyaman. Manyaman ho masarap. 'Di ba? Agree ho sila. Si Marcos Jr. lang talagang hindi. Kahit tanungin ho natin yung ibang mga probinsya, agree sila na Kapampangan masarap ang Kapampangan magluto. Diba? Yan baka hindi siya nasasarapan sa pagkain, sa ibang bagay siya nasasarapan. Diba? Wala tayong magagawa doon. Pero culinary capital man o hindi, basta kami masarap pagkain namin. Diba? Ganun lang naman ho yun. Ito tayo kay Congressman Rodante Marcoleta. Ako'y makakausap ng isang congressman na laging viral at laging nasa aking feed. Lahat ng mga sinasabi niya ay talaga naman nag-viral. Ito ho yung sinasabi nila na siguro familiar din kayo. Ito daw yung makabago o ito raw yung lalaking version ni Senator Miriam Defensor Santiago. Huwag na natin patagalin. Sagip Party List Representative Senatorial Candidate Kong Rodante Marcoleta. Kong, magandang araw po. Magandang umaga sa iyo, Dennis, at sa lahat ng napakarami mong taga-subaybay sa Ronda, Pilipinas. Iyon. Tayo po'y naka-live sa DWIZ Metro and Mega Manila. Live din po tayo sa DWIZ News FM Regional Station, sa Radyo Ronda, sa RPN po, and sa Aliw Channel 23 and DWIZ News TV. Ayan. Kukumustahin ko muna ikaw, Kong. Kumusta ho ang meron yung totoo yung sinabi ko sa inyo kanina nung tayo wala pa sa ere. Kayo lang ho yung kakilala kong kandidato na pumunta na sa lahat ng mga campaign sorties at nabilad na sa araw pero hindi pa ho nagbabago ang inyong kulay. Ano ho ang sekreto? Pambira naman to nag-i-interview na to. Ano yan, may lahing Kapampangan yan Sabi ko nga sa'yo, siguro tulong na ng langit ito. Yan, blessing na ng Lord yan. At ako'y natutuwa dahil sa yung opening salvo mo na special guest pala ako dito. Yan, special ka, Kong. And soon, Sen. Okay, kayo po yung nangangampanya na sa buong Pilipinas, hindi lang sa Metro Mega Manila dahil kayo po ay kandidato po bilang senador ng Pilipinas. Ngayon po, kumbaga parang nag-face-to-face po kayo sa lahat ng mga Pilipino sa buong Pilipinas. Ano ho ang madalas na nirereklamo ng ating mga kababayan at sa palagay po ninyo, matutulungan ninyo sila doon sa area na yon? Yung palagi kong nakakasalamuha sa aking pagpunta sa iba't ibang panig ng ating bansa. Opo. Ay talagang nagrereklamo sila sa hirap ng buhay. Sapagkat nararanasan naman nila talaga yung napakataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Yeah. Lalong-lalo na yung pagkain. At pagka sinama mo pa yung kuryente dyan at saka yung gamutan, talagang mag-iiyakan kayo ng mga kausap mo. Oo, naku. Kaya ito palagi ang laman ng mga usapin sa mga town hall meetings at saka sa mga pagrarally na nagaganap at ginagawa namin. Nako, kung pagka ho pinag-usapan yung kuryente, hindi lang ho isang miyembro ng pamilya ang apektado. Lahat ho ng mga nagtatrabaho, lahat ho ng mga nag-aaral ay may concern at may problema pagdating sa kuryente. Bakit ho ba napakataas ng kuryente dito sa atin sa Pilipinas? At bilang miyembro po ng ASIA, isa ho sa mga matataas ang kuryente dito sa Pilipinas, Akong. Yun nga yung aking pinagtataka, Dennis, kasi kung magsisimula tayo sa pinaka layunin ng batas
na kung tawagin natin ay IPIRA, na ito'y ginawa 24 na taon nang nakararaan, dapat mura ang kuryente natin sapagkat nakasulat letra por letra na kailangan maidulot ang serbisyo ng kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino sa abot kayang halaga. Yun ang nakasulat. Ngayon, sa aking palagay, hindi nasusunod yung ibang tuntunin na nakasulat sa batas na yan. Meron tayong tinatawag na ARCOA, ito yung Retail Competition and Open Access. Meron tayong tinatawag na aggregation. Itong mga ito ay nakasulat mismo sa batas ng kuryente, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa naipatutupad sapagkat walang kaukulang rules and regulations na ginagawa ang ating Energy Regulatory Commission. At marami pang iba na masasabi ko, katulad ng system loss, sinasabi ko nga, Ayan, lalo na yan. dapat hindi na natin binabayaran yon. Wala ni isa man sa aking pakikipag-usap o sabihin na nating pakikipagdebate kung ang pag-uusapan ay etong issue tungkol sa kuryente. Wala silang maikatwiran sa akin, Dennis, kapag tinatanong ko. Bigyan mo lang ako kahit isang katwiran siguro ako. Kung bakit kinakailangan pati ninakaw na kuryente babayaran ng isang consumer. Wala talaga eh. Wala talaga. Maliban na lang sa sasabihin nila na kasi po technically merong nawawala po kapag nagpo-produce po kami ng kuryente. So technical loss. Palagay mo ka ako. Samahan kita sa argumento na yan. Pero bago kayo nagpasya na gumawa ng kuryente at magbenta ng kuryente, alam ninyo yung naturalesa ng inyong industry. Tama. Alam ninyo kahit anong gawin nyo, may mawawala at mawawala. Tama. So para sa akin, Risk. i-consider natin yan na business risks. Lahat naman ka ako ng negosyo, may Tama. panganib eh. Tama, Kong. So bakit ka ako, kayo lang. Ang negosyo sa buong sa balat ng lupa. ang gusto nyo, wala kayong panganib. Kahit insurance company nga na nagko-cover ng risks. Meron din tumitiklop ng mga insurance companies. Dapat nga yung system loss, kung dapat sila nagbabantay niyan at nagpaparusa niyan, bakit ganun? Parang, kung hindi nila nahuli, tayo magbabayad. Sabi nga nila, ba't pa ako hahanap ng manghuhuli? Total, binabayaran mo na. Gastos lang yan eh. Correct. Hindi na siya mag-hire ng police o kaya security guard para bantayan ang mga poste nila o mga metro. Sapagkat binabayaran mo na eh. Binabayaran ko na. Tama. Okay, kung kayo po ang magiging senador ng Pilipinas, paano po ninyo matutulungan ang problema sa kuryente ni Mang Kanor o ni Aling Iska pagdating ho sa para mabantayan itong saka problema nitong kuryente, Kong? Mag-umpisa tayo dun sa nilalaman ng batas, Dennis. Yung sinasabi ko sa yung open competition, retail competition and open access. Dapat simulan talaga yung paglalabas ng rules and regulation para ma-implement na itong programang ito. Sapagkat dito ay makakatipid talaga ng kuryente dahil pagka ito'y pinagana mo na, magkakaroon ng option ng isang consumer na makapili siya ng magse-serve sa kanya ng kuryente. Magsusupply, opo. Magre-retail sa kanya. Correct. Kasi pagka-retail talagang medyo mamumura yan. Kaya lang, kinakailangan pagtalunan yan sapagkat ang ERC nga, hindi ko malaman sa hindi may paliwanag na kadahilanan, bakit nagtagal? Isip-isipin mo naman, nagawa yung batas na yan 2001 pa. So, ibig ba sabihin, sa loob ng 24 na taon, hindi mo pa nagawa yung isinasaad ng batas na kinakailangan palaganapin mo yung retail competition and open access at saka yung aggregation sapagkat ito ang susi ng ikabababa ng kuryente o singil ng kuryente sa ating bansa. Magsimula tayo doon. Pagkatapos anmiendahan natin yung provision na alam natin na ginagamit ng mga gumagawa ng kuryente, kaya lalong mataas ang presyo. Kamukha nung nakalagay na yung isang distributor, kagaya ng Meralco, meron siyang option na kumuha doon sa mga kabarkada niya na generation companies. Sapagkat meron siyang pag-aari doon. Ibig sabihin din, halimbawa, nag-o-offer ka. Kunwari, meron kang isang solar generation company. Mas mura ka. Kaya lang, wala naman siyang pag-aari dyan sa company mo. So, bibili siya doon sa kanyang company na kahit mataas ng konti kaysa sa'yo,
dahil kikita yung kumpanya niya. Ito yung problema dyan eh. Sa mga tuwid, ikaw, pwede kang mag-offer ng mura pero hindi ka niya kukunin dahil doon sa cross-competition provision doon sa EPIRA. Iyon. Dahil kung tutuusin, dapat yan na nagbabantay sa atin, Kong. Yes, Yang Dennis. ipiralo na yan. Okay. Ano ho masasabi ninyo na ibabalik na daw po ng Meralco yung halos 20 bilyong nakuha nila for the past 3 years? Paano ibabalik? Yung pautay-utay. Hindi naman nararamdaman. Installment daw po. Installment daw po. Oo, hindi mo mararamdaman yun. Sapagat ibabalik niya ng pautay-utay. Marami ng beses na ganyan, pero wala pa ring report na kung talagang naibalik na ng buo. Lalo na yung mga nakaraan. Dahil, totoo naman, Kong, na hindi ito first time na nangyari na may Hindi. nasingil na sobra, nasingil na hindi natin alam, nasingil pala tayo. So, dapat kahit papaano po, meron na pumoprotekta sa atin, lalong-lalo na doon sa mga kababayan natin when it comes to, mga hindi dapat nababayaran at nasisingil ng sobra, Kong. Tama, sapagkat alam mo, ang susi dito ay yung regulator. Ito yung tinatawag nating Energy Regulatory Commission. Ang totoo niyan, doon sa kanilang mga mandato, sinasabi rin na kinokontrol din nila yung kinikita ng mga stakeholders. Halimbawa, sa distribution, utility. Meron silang mga resolution na kung saan ay nilalagyan nila ng cap o limitation yung kikitain. Halimbawa, yung tinatawag nilang yung bang balik, yung bang araw something. No? Naglagay sila ng isang cap na palagay mo 16.3% yung balik sa stockholders' equity. Ito yung kikitain ng namuhunan eh. Pero pagka sinuma mo at the end of the day, yung financials ng distribution utility, magtataka ka eh. Lumampas siya dun sa cap eh. Meron siyang 23%, may 26%. Nasaan yung 13.6%? Ba't naglagay ka pa ng cap o ng limitasyon sa kikitain niya dun sa equity ng stakeholders? Kung hindi mo naman sinusunod. At walang nagbabantay. At walang nagbabantay. Pagka tinanong mo, hindi niya pa malaman kung saan niya kukunin yung record eh. Oo. Marami akong At saka may- Kong, isa pa ang problema dyan, hindi namin masyadong alam at naiintindihan yung likod ng billing kung ano talaga yung mga ibig sabihin ng mga nakalagay doon. Kahit na naka-breakdown yun, hindi namin maintindihan. Sa isang simpleng mamamayan, wala hong nakakaintindi, Kong eh. Oo, kamukha Basta nung bayad may lang ng bayad. nakalagay doon na mga universal charges. Universal charges, yan. Palagay ko, hindi mo rin naintindihan yun. Universal language, alam ko. Yung universal charges na yan, yun ang ginagamit doon sa mga tinatawag nilang lugar na spag areas, sabi nila eh. Ito yung mga areas na Bulbul. wala pa yung transmission eh. Katulad ng Mindoro, napakalaki ng Mindoro pero is considered spag area yan. Ang ginagamit lang nila siyempre yung kung sino yung nag-set up ng generation company diyan. Kung nagkataon ang panggatong niya diesel, ay talagang ang pinakamatas na panggatong ay diesel. Ngayon, universal charge mo na yan, ay diyan kinukuha. Tayo ang nagsasubsidize. Kaya talagang malaki. Ibibigay yan sa Napocor. Ang Napocor ang magbabayad, pero lalo na kapag tumaas ang presyo ng gasolina, lalong tumataas, nauubos yung universal charge mo, tayo ang nagsasubsidy, pero kahit kailan hindi bababayan. Yep. Sapagkat ang ginagamit mong panggatong ay diesel. Yan. Okay, Kong, siguro this will be my last question. Alam ko, busy rin kayo. Meron nung tayong pinag-usapan kanina regarding dun sa 4Ps na isa sa mga panukala ninyo ay pagbabayad, yung ibabayad ng kuryente sa ating mga kababayan, yung billing nila sa kuryente. Yung pinag-usapan natin na kung ako masusunod. Yes. Sapagkat yung ating mga ayuda ngayon ay halos 5 klase na. Tama. Nag-umpisa tayo sa 4Ps. 4Ps. Merong MAIP, merong tupad, AIX. merong AIX. At ang pinakabagong invention ay yung AKAP. Yan. Kapag sinuma mo lahat itong 5 ito, Dennis, 194 billion. Iyo. Pero kung tutusin mo, dapat ito, ang tatargetin niya ay hindi kukulangin sa 27 million Pilipinos. Ito yung ating marginalized. Ito yung poorest of the poor na talagang kailangang ayudahan. Ang Yes. problema, hindi naman na-audit kung ilan talaga ang natarget.
So out of the universe of let's say 27 million Filipinos, sa aking tansya, halos 5% lang ang natatarget. Sa mga katwid, sablay ito, hindi siya magiging ganap na pantulong kung pag-uusapan i-address mo yung kahirapan ng bansa. Kasi hindi talaga natutuntun lahat. Yes, yes. Karamihan sa kanila wala kasing guidelines. Ngayon, inisip ko na ikukonekta ko na lang yung taas ng kuryente sapagkat nakwenta ko yung kababayad natin ng BAT. Nakakakolekta ang gobyerno ng 120 billion pesos. Naisip ko, nakwenta ko tuloy na ang isang household o isang pamilya na nagkukonsumo ng 2,000 pesos per month na kuryente, pwede nating ilibre yun monthly. 2,000, yes. Kapag ginawa natin yon, ang magiging cost natin, 120 billion, katumbas yan ng 12% VAT na ating ibinabayad sa gobyerno. Ang problema lang, nakolekta ng gobyerno pero nakurap Kasi yung 194 billion sa tinatawag nating ayuda, hindi naman napunta doon sa karamihan Tama. At pagkatapos yung pagbibigay pa, hindi naman naibibigay ng buo. Kaya kapag ginawa nating scheme, ay 2,000 pesos na worth ng kuryente na nakukonsumo ng isang pamilya, ilibre na natin ang matatarget natin, 27 million Pilipinos. Yun. Mawawala ang corruption sapagkat direkta nang mabe-benefit sa kanila. Yung benepisyo mapupunta sa kanila. Yun. Wala Mawala ang korupsyon. Maraming masasaktan. Wala na makakapagpasikat sapagkat hindi nadadaan sa mga politiko. Correct. Ito yung gusto kong mangyari. Simpleng-simple ito. Talagang matatarget mo na, mawawala yung corruption, Tama. at hindi magpapasikat yung pinadadaanan mo pa nitong mga ayuda nito. Iyon. At saka you can just imagine na akong ilang kuryente Ang galing nung ng sinabi ni Congressman Rodante Marcoleta. Sana merong mga ganitong klaseng mga ideya itong mga na to, ibang mga tumatakbo ngayong mga panahon na to. Kasi yung iba kung ano-ano lang mga pinapangako nila, mga walang kakwenta-kwenta. Iba itong mga sinasabi ni Congressman Rodante Marcoleta. kuryente o ilang bahay mabibigyan ng kuryente, magpapatuloy ng pag-aaral at saka dire-diretso ang buhay ng pag-unlad ng bawat pamilyang Pilipino. Tama. Tsaka nasasubsidize mo nga sila. Correct. Malaking bagay sa kanila yung matitipid nila buwan-buwan Yan. at hindi pa nakukurap. Pagka ganyan lumabas, kung yung magiging sistema, madaling i-monitor yan, kung. Madali sapagkat wala ka nang gagawing regulasyon sapagkat direktang napupunta sa mga households yung kanilang subsidy. Iyon. Monthly. Correct. Talagang libre na sila. Iyon! Okay, Senator, kailangan maupo ka ron dahil para mabantayan ang kuryente namin at maibalik yung mga nasingil sa aming sobra. Kung nasa inyo po ang pagkakataon para kausapin, kayo po ay napapakinggan, kayo po ay napapanood ng buong sambayan ng Pilipinas hanggang sa ibang bansa po. Go ahead po. Salamat, Dennis, sa pagkakataong binigay nyo sa akin. Kaya nabanggit ko ay kailangan nating bantayan lahat ang mga batas natin. Maganda naman ang layunin, ngunit ang pagpapatupad ang nagiging problema. Kailangan lang merong tagabantay. Ay kuryente, isa lang. Sa pagsasaka, napakaraming magagandang batas. Ngunit yung pagpapatupad, yun ang sablay at hindi nababantayan. Ang gusto ko pong gawin ay isa po ako sa magbabantay sapagkat ang mga batas po ay ginawa para po ito'y mapakinabangan ng buong sambayanan. Yan po ang aking may contribute sa inyo at alam ko po na pagbibigyan ninyo ako sapagkat ito lamang ang dapat nating gawin para maitama po natin ang maraming mali sa ating pamamahala sa gobyerno. Salamat po. Ayun ang mga kababayan, dito na tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Malinad ng Pilipinas. Saludo dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Saludo.